Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH at batiin din natin ang mga banateros, banateras worldwide at batiin din natin ang mga kababayan natin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyong lahat. Ito po ang magiging topic natin for tonight. Ngayong araw na ito, una, BBM, may malaking problema. Si Aimee ang susi. Pangalawa, bagong harassment kay BP Sara. Ito, nako, medyo may naaamoy na naman akong kataranta. Sorry. May naaamoy na naman akong kalokohan nila. Ha, pautot, ika nga. Pero ang tumbok nito, tatama na naman kay BP Sara. Pangatlo, mga taga Mindanao naghahanda na. May mangyayari ba? Oy, nako mga taga Mindanao, get ready! Pangapat, Claire, pinasok na din ang ayuda. Ito si Epal Claire, no? Oo, pati ayuda. Sige, pasok! Mga team payaman! Oo, mga ayuda. Mga ayuda boys, mga ayuda girls, mga patay gutom sa ayuda. Hindi ko po sinasabi yung mga kababayan natin, yung mga politiko nating asa sa ayuda. At panglima, may sikreto ang gobyerno. Biglang may gera. Ayan. Yan po ang ating bibigyan ng komentaryo for today. Okay, wag pong kakalimutan. Muli po, nagpapaalala lang tayo sa Team PDP, sa Team Suka, sa higit sa lahat sa Team Duterte. Lahat-lahat po tayo ay magsama-sama ha. Wag pong kakalimutan, i-like tong video na ito. Nang sa ganun, mas kumalat pa. And sa mga hindi pa po, sa mga manunood ko pero hindi pa nakapag-subscribe. So, subscribe po kayo ha. Paki-check nyo po. Coach Oli News PH. At may second channel po. Nakalagay na po dyan. Coach Oli News 2. Mag-subscribe po kayo. Huwag pong kakalimutan. Okay? Sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto. Simulan po natin dito. Hindi ko alam kung ito ba ay malaking problema ni Marcos o good news para sa ating lahat. Nako! Okay, sige, pag-usapan natin ito. Inihag ngayon ng senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo nang naghahanda para isang pang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nako, good news yan, good news. Sige, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga natutuwa sa balitang to dahil meron. Yan na, idiin natin. Meron ng grupo naghahanda ng impeachment ni Bongbong. Yan ang sinasabi ko sa inyo back to you. A dose of your own medicine. Whatever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Sa salitang karma. May naghahanda na ng impeachment kay Bongbong. Sige, ilagay nyo sa comment section. Taas ang kamay ng natutuwa sa balitang ito. May naghahanda na ng impeachment kay Bongbong Marcos. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa puwesto. Si Almar Forzuela. Ayusin mo yan, MJ Mondihara. Ito si idol natin, kasamaan natin sa SMNI. Ayusin mo yan. Anong ibig sabihin na magiging broker, papalit si Amy? Pero alam mo ako sa totoo lang mas gusto ko si Amy kesa kay Bongbong. Kasi ito si Amy may paninindigan. Medyo mangga nga lang. Alam natin niya, mangga Hindi ko sinasabing iboto nyo. Ako hindi ko iboboto si Amy. No? Pero kung between BBM lang at saka si Amy, si BBM wala talagang paninindigan to. Oo. At least si Amy tumatanaw pa ng utang na loob. Sige, paano yan? Paki-explain. Suelo sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na
file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang. Ito, that is very important, okay? Kailangan natin, kung gusto talaga natin, yung talagang malawakang pagbabago, yung sinasabi niyang radikal na pagbabago, hindi po ito makukuha dun sa para iboto mo yung mga datihang si Lacson, Tito Soto, Bong Revilla. I mean, sa totoo lang, nabago ba ang buhay nyo nung naupo sila? Kung nabago ang buhay ng bansang Pilipinas, tumaas ang ating ekonomiya nung panahon na sila ay nakaupong senador, iboto nyo. Pero kung wala, bakit nyo iboboto sila? Dahil may pangalan? Dahil dati ng senador? Oh. Kung display lang do, katulad ni Pacquiao, pambira naman. Oh. Gusto natin ng radikal na pagbabago. Straight PDP. Ay, ngayon lang mangyayari sa Pilipinas yan. At napaka-importante niyan na dapat manalo talaga yan. Pagpapalit ng gobyerno, binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case. Kasi yung impeachment ni Marcos, sa totoo lang, mas marami siyang impeachable offense. Ang dami po. Doon na lang sa vice cam na pinarmahan niya, sabit siya doon. Doon sa kidnapping, na wala siyang sinasabi niya hindi sila nakialam. Nako, kidnapping yun. Anong klase kang presidente? Kung hindi ka man nakialam, bakit napadala doon si PRRD? Di ba? Yun na lang, impeachable yan. Ba't hinayaan mong kapwa mo Pilipino kidnapin? Oh? Tapos inutusan ng pulis? Sino maniwalang loko-loko? Na wala kang utos doon. Gumalaw si Torre nang wala kang alam? Ano siya, presidente? Marami pong problema to si yung hindi lang niya the fact na ayaw niya magpa-drug test. Malaking problema 'yan, no? So antay-antayin natin. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol Balikan natin. Kaya napaka-importante. Ulitin ko, napaka-importante itong susunod na eleksyon. Hindi lang po iboto nyo straight yung 10 kandidato ng senator, ng Team Suka, ng Team Duterte, ng PDP. Hindi lang po yung 10 na yon. Pati mga congressman. Kung gusto nyo na ma-impeach si Marcos, palakasin po natin ang Kongreso, ang lower house. Lahat po ng sa tingin ninyo kakampi ni Tambaluslos, nakaasa sa ayuda, pumirma sa impeachment ni BP Sara, lahat ng kayang bilhin ng ayuda, huwag niyong iboto dyan sa distrito nyo. Hindi lang senador. Pag lumakas ang Kongreso, sa 20th Congress, patapos na tong 19 na to, may epal na nga lang yung mga tapos na nga yan eh. Officially, hindi pa tapos, pero adjourn na sila. No? Yung mga yan, mapapaltan kung boboto po tayo ng maayos. Isipin ninyo, kung mapalakas, kung kayo ay galit na sa gobyernong ito dahil kayo ay gutom na,
Yung pinangako nila walang natutupad. Puro lip service, puro salita, puro pagtatanggol dito, puro pagtatanggol dyan. Pero ang pera nakukurakot at kung sa tingin ninyo wala na silang inaasikaso kung hindi gipitin ng Duterte, pagkakataon nyo na po, dyan sa distrito nyo ang iboto nyo, tanong nyo, sino ba dito sa mga congressman na ito ang sumusuporta kay Tambaluslos? Pag may ayuda yan, pag nangampanya sa lugar ninyo, may ayuda, Tambaluslos yan. Asahan nyo, Tambaluslos yan. Pag dumating dyan ang ayuda at ang Marcos o dumating dyan ang alyansa, Tambaluslos yan. Huwag nyo iboto. Itanong nyo, sino yung ayaw sa impeachment ni BP Sara na congressman o congresswoman? Yun po ang iboto ninyo. Dahil yan po ang susi. Pwede nang magsampa ngayon ng impeachment, mababaligtad ang panahon. Instead na si BP Sara uusad ang kanyang impeachment dahil sa sobrang lakas ng lower house, baka mauna pa ang impeachment ni Marcos. Kung lahat ng iboboto natin sa distrito nyo na congressman may paninindigan, tumatayo para sa Duterte. Kaya importante yan. Kung sawa na kayo sa gobyernong ito, ganti po kayo sa boto. Upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan. Kung sino talaga gusto nilang mamuno. Ayan. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun. Parang may pinapaano to si may pinapatangan to si Gonzales ba? Alam nyo, may punto siya, no? Baka ito sinasabi niya, baka pwede na nating palitan ng gobyerno ngayon na at ang mag-aaktong broker ay si Amy Marcos. Na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Para sa Diyos. Alam mo, sa akin lang hindi ko alam ang legality nito kung posible yan. Napapalitan ni Amy si BBM, no? But in any case, may nakikita na po akong posibleng hidwaan between dun sa magkapatid. Or dahil sa magkapamilya sila, posibleng ang hidwaan ay between. Posible lang Posible ang hidwaan dyan patungkol kay Amy at kay Lisa. I feel Amy. Yung tipong kapatid mo, si Marcos, pero hindi mo makausap. Kapatid mo, pero ang daming umaali-aligid. Bumubulong-bulong. 'Di ba? Kasi dapat ang talagang ginawa ni Marcos ay ibangon ang apelyidong Marcos. Binigyan siya ng Diyos na pagkakataon, ibangon yung kasiraan ng Marcos. And yet, ang ginawa niya, lalo niyang sinira nitong si Bongbong ang pangalang Marcos. Kung talagang ito'y si Amy ay talagang gustong buhayin yung pamilya nila, yung apelyido nila, okay? Ang dapat niyang gawin talaga, i-impeach si Marcos. I-impeach niya si BBM. Kasi alam mo, wala nang tiwala. Including me. Wala na akong tiwala dito kay Amy. Wala na akong tiwala dito kay Marcos. Talagang pamilyang budol-budol sila. So yung kasamaan ng tatay nila, instead na na-recover nila, lalo nilang pinasama. So lahat
sa balat ng lupa ng Pilipinas, ang pagkakakilala sa Marcos masasama. Naiintindihan po natin. Wala na po silang tsansang makabangon dito. At akong nakikita kong tsansa lang nila makabangon muli at mapalitan ang perception ng taong bayan, si Aimee Manindigan. Patalsikin niya yung kapatid niya. Siya mismo ang umano ng impeachment. And then, kung ma-impeach si BBM, halimbawa lang nagtagumpay na impeach si BBM at umupo si BP Sara. Doon pwedeng baguhin ni Aimee yung trajectory ng pagbulusok, ng pagbaho ng Marcos. Diyan makakabawi si Aimee. Napa-impeach niya yung kapatid niya, napaupo si BP Sara, tapos anong gagawin ni Aimee? Wala siyang gagawin kung hindi kaliwat kanan na serbisyo. Lahat ng ginawa ng tatay ni BP Sara na si Tatay Digong, gayahin niya. Lahat ng pinangako, ginawa. Lahat ng sakripisyo, ginawa. Mahalin ng Pilipino. Diyan, naniniwala ako, maibabangon ni Aimee muli ang pangalan ng Marcos. Bakit? Kailangan ng sakripisyo. Ang Pilipino hindi mo na madadaan sa lip service. Sa salita dito, salita doon. Pero imagine kung napatalsik niya yung si kapatid niya. Tapos nagpakita siya ng maganda. Bangon na bangon ng Marcos. Bangon na bangon. 'Di ba? Bakit? Matutuwa sa kanya eh. Kahit sa tingin natin manggagamit siya, at least napatalsik niya yung kapatid niya, 'di ba? Through impeachment, legal po 'yun. Hindi po ako inciting to sedition, impeachment. I'm talking about the legal process na ginawa nyo kay BP Sara. I'm talking about impeachment. I'm talking yung dinidiscuss dito na meron na naghahanda para sa impeachment ni Marcos. And big factor dito, susi dito si Aimee. Bakit? Walang ibang gumagalaw eh. Lahat duwag, yan ang sinasabi ko. No? So, pwede niyang gawin yun. Una, para maibangon yung pangalan nila. Pangalawa, posibleng may galit na to eh. Sa mga nakapaligid kay BBM. Siguro sa tingin niya, inuuto na yung I feel Aimee, inuuto na yung kapatid niya, ginagamit na yung kapatid niya, etc. No? Sinisira na yung pagiging magkapatid nila, yung kanilang posibleng pangarap na ayusin ang pangalang Marcos, di ba? So, bigyan muna natin ng tsansa. We'll see, okay? We'll see. Again, disclaimer, hindi ko sinasabing iboto nyo si Aimee. Pero wag muna nating awayin. Matutuwa tayong lahat kung sisimulan niya ang impeachment. O, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin posible ito. Bagong harassment kay BP Sara. Sige. I'm supporting yung ganyang panawagan. Mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng definition kung ano ba talaga ito. Pag nagsasalita si Barbers. Honestly, ako lang opinion ko ito sa akin lang. Pag nagsalita to si Barbers, duda na ako. Ay, nako. Kayo ba? Pag nagsalita si Barbers, duda kayo? Pag ito nagsalita, it's either tatama sa tatlong nilalang. Una, kay Tatay Digong. Pangalawa, kay BP Sara. Pangatlo, sa mga vloggers. Ewan ko. Sige, kayo. Ano opinion nyo? Pakilagay. Pag nagsalita to, anong nasa isip nyo? Nang sa ganun, hindi tayo tinatawag na family corporation. Kabilang si Surigao del Norte 2nd Bigla-bigla si Barbers. Bigla-bigla ang mga congressman gustong galawin ang dynasty law. I smell something fishy. Fishy.
District Representative Robert Ace Barbers sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas kontra political dynasty sa bansa. Sa ganitong paraan anya, mas magiging maayos ang definisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na access sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sinumang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayin ng Eto okay. So ang pinag-uusapan dito, dynasty. Meron na pong batas sa atin ngayon na about sa dynasty law. Hindi, ano po ba yung dynasty law? Para doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga magkakamag-anak na nagiging halal ng taong bayan. Kaya lang, may batas man tayo dyan, ay ito po ay hindi pa nadidefine ng specific ano ba ang sakop netong dynasty law na ito. Okay? Ngayon, etong naaamoy ko dyan. Bigla-bigla na lang issue sa kanila. Bigla-bigla na lang binubuksan. Alam mo, tingnan nyo tong mabuti. Dapat harangin natin to. Ako, against ako sa dynasty law. Pero duda ako rito. Kasi patatamain nila to kay BP Sara. Hindi nila pauupuin. Remember this, inatake na nga nila si Tatay Digong, kinidnap, dinala sa Netherlands para hindi makapagkampanya dahil ayaw nilang mapaupo ang mga PDP senators. Binigyan ng impeachment si BP Sara para sa ganon ay hindi siya makatakbo muli sa kahit anong posisyon. In short, yung ginagawa nilang yan, in preparation para i-eliminate si BP Sara sa quotient because we all know that BP Sara sooner or later will be the next president in 2028. Sure ako dyan. Unless mamatay. Unless patayin si BP Sara. Pinipigilan ng vloggers. Kaya nga binubusalan na mga vloggers Si Tatay Digong ginalaw, may impeachment. Pero parang hindi. Doon sa tatlong yan, hindi sila nagiging successful. Walang gumagalaw. Talo sila, lumalabas. Kaya eto na naman ang mga pautot nila. Ang gusto nilang gawin, pagdating sa 20th Congress, kalampagin ng Korte Suprema, itong mga congressman natin para gumawa ng batas specifying kung ano ang nakapaloob doon sa dynasty law. At eto, itaga nyo sa bato. Ako'y naniniwala, ipagbabawal dyan na tumakbo ang anak bilang presidente. Kung nakatakbo na ang tatay at naging presidente na, ipagbabawal na yung anak. Ganyan ang kalalabasan niyan. So pag nagawa yan sa 20th Congress, okay, yung susunod, after the election, nagawa nila yan. Kahit walang impeachment, hindi na magiging presidente si BP Sara dahil naisabatas nila. Naiintindihan nyo? Tatama yan. Duda na ako Duda na ako. Alam mo naman ang galawan ng House Ano sabi nila? Walang galaw ang House na hindi alam ni Tamba. At walang galaw si Tamba na hindi alam ni Marcos. Lahat siya magkukuntsaba. Paano ko, Choli? So, ang ibig ba sabihin, ayaw bumaba nila Marcos? Yes. Paano? Hindi ibig mo sabihin, paano si Sandro hindi rin siya makakatakbo bilang bata pa, hindi pa siya talaga makakatakbo bilang presidente. Alam mong gagawin dyan, sa 2028, ang ipaplano nila dyan, si Tamba ang maupo. At habang nire-ready nila si Sandro, sa kanila papalitan ulit yung batas. Ang importante lang, ang importante sa kanila ngayon, etong 2028, hindi makaupo si BP Sara.
That's why I keep on reminding you, hindi lang po senators ang importante sa atin. Even yung mga congressman, kasi naikakampanya namin yung mga senator eh. Walang problema, nag-iikot kami sa Pilipinas. Lalabas pa nga, posibleng lumabas pa nga ako ng bansa para ikampanya ang PDP. Walang problema doon. Ang problema yung mga congressman. Distrito yan eh, kanya-kanyang distrito yan. Kaya sa bahay ninyo, napaka-importante, huwag niyong iboto yung mga mukhang ayuda. Huwag niyong iboto yung mga mukhang tambaluslos. Yung mga sip-sip dito, delikado po yan. Pag naipasa nila yan, tapos tayo dyan. Di ba? Eh kung malakas pa sila, maipapasa nila yan. Lahat po ng butas para hindi makaupo si BP Sara, gagawin nila. And that is very dangerous. Ligang batas, ngunit wala pa ring legislative measure na naipapasa para tuluyang ipagbawal ang political dynasties. Kaya naman isang petisyon ang bagong Sino nagsasalita? Si Barbers. Nagsalita din dito. Ang Akbayan, nagsalita din dito. Si Franz Castro, di ba? Lahat yan. Yang nagpapasa ng dynasty law na yan. Kaya ako duda no sinasabi nila na binibira nila sa dynasty itong Tulfo. Alam ko, kunwari lang yun. Ibabalik din nila yun kay BP Sara. Naku, delikado. hain sa Korte Suprema. Ito ay upang pilitin na ang Kongresong i-define o ipaliwanag ang political dynasty at magpasa ng batas upang tuluyan na itong ipagbawal. Inihain ng petition for certiorari at mandamus ng One Sambayan Coalition sa pangunan ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, iba pang cause-oriented groups at mga individual. May hamon naman ng mga miyembro ng oposisyon sa Kamara kay Pangulong Ferdinand Sino nangunguna? Yan paturo-turo na yan. Si Raul, magsayaw ka na lang sa TikTok, Raul Manuel. Sino yung mga yan? Tingnan niyo yung picture. Mga kaliwete to eh. Sino yung gusto maghain? Tingnan niyo. To the left yan eh. Marcos Jr. sa mga miyembro ng political families at sa publiko. Hinahamon natin ang presidente ngayon na talagang ipasa, magpasa Diba? Sasabi ko, sino yung may gustong ipasa? Lahat mga kontra kay Duterte yan. Tapos hinahamon pa daw nila, kunwari, this is F-drama. This is F-drama. Kunwari, hamunin pa raw si Marcos. Tapos si Marcos, ay, sumusunod ako sa tugon ng Kongreso. Ayusin na natin yung dynasty law na yan. Hero pa ngayon si Marcos. Ganyan ang gusto ni Marcos, pahiro. Saan ang tama? Sinong tatamaan? BP Sara. Payag kayo? Ako hindi. Okay, payag. Anong magagawa mo, Consoli? Hindi, iboboto ko. Yung Team Duterte, pati yung congressman ng Team Duterte, kayo payag? ng ganitong batas na kinakailangan ng ating mga men. Kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na unethical talaga, no, na may concentration of power sa iilang Bigla kayo pumuyok-puyok ngayon. Nung panahon ni Cory, ni Pino, hindi kayo nagsipuyok. Mga ipokrito. pamilya lamang. Si Surigao del Norte Congressman Barbers naman naniniwala sa determinasyon ng PBBM administration para maipasa ang isang anti-political dynasty law. Sa gitna ito ng isang pag-aaral mula 2004 hanggang 2016 na 80% ng mga nasa Kongreso ay galing sa political families. At sa kasalukuyan, may mga malalapit na magkakaanak na nakaupo sa Dapat ang ipagbawal yung presidente, tapos kamag-anak niya yung speaker, kamag-anak niya yung Senate President, kamag-anak niya yung Chief Justice, yung mga ganun. matataas na pwesto ng gobyerno. Baguhin natin ang itsura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pulis. Alam mo, Barbers? Gusto niyo mong mabago ang Pilipinas? Ihinto ang droga. Yan ang pinakamalaking pagbabago ng bansang Pilipinas.
Mahinto ang droga, hindi ang dynasty. Ako, pabor ako dyan sa dynasty, anti-dynasty law na yan. Pero wag muna ngayon. Ha? Wala akong tiwala eh. Wag muna ngayon. After BP Sara, aayusin niya ni BP Sara ng walang halong politika. Doon natin ayusin. But now, ang pinaka-problema natin ngayon, gutom tsaka mga adik. Solusyonan nyo yun. Polisiyang pampolitikal, polisiyang pang-ekonomiya, at syempre yung mga polisiya ng ating gobyerno, no, to really achieve, no, the objectives of ang bagong Pilipinas. Ang linis, ang linis, ang linis. Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Sige, lagay nyo dyan sa baba. Ang linis, no? Ah. Ay, patawag niyan, patawag. So sa tingin ko, merong political will ang ating Pangulo dyan. Naks. Samantala, Gage. si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III naniniwalang hindi maaaring manghimasok ang Korte Suprema sa kapangyarihan ng plenaryo ng Kongreso na makapagpasa ng isang batas, lalo na kung ang layunin ay tukuyin ng isang partikular na usapin na dapat maisabatas. Ngayong 19th Congress, kapwa may mga nakabinbing panukalang batas kontra political dynasty sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Rosalie Coz, Wag na muna. Maganda yung batas na yan, pero wag na muna kasi hindi tayo pa handa dyan. Next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin. Mga taga Mindanao, naghahanda na. May mangyayari ba? Maganda, mga taga Mindanao. Ito po ay post ng Presidential Trackers dito sa Facebook. Okay, ano sabi? Manila, Philippines, nakatakdang bumisita si Bongbong Marcos sa BARM sa Miyerkules, April 2, 2025 bilang bahagi ng kanilang kampanya. Kasunod nito, makikiisa ang Pangulo sa kanyang senatorial slate sa isang rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa General Santos City sa April 5. Ayan. So ngayon, dadayo sa Mindanao at ang bobolahin ni Marcos ay mga taga Mindanao. Papayag ba kayong mga taga Mindanao? Kayong mga tinawag na mga sahab-saharan. Papayag ba ang Mindanao? Sige nga. Ako meron ako nabalitaan, naghahanda na po. Ako sa katunayan gusto kong pumunta dyan sa rally na yan. Lagi ako nagpipresinta sa SMNI, dali nyo ako dyan, okay lang. Kahit maispatan ako dyan sa rally nila. Nakukunan ko lang, totoo ba? Kasi may mga bali-balita, yung kanilang mga rally nakakancel dahil walang gustong umatin. Ako, panawagan ko sa mga taga Mindanao, puntahan ninyo, kuhanan ninyo ng video. I-video ninyo, tapos sabay sigaw kayo ng Duterte, Duterte, Duterte. Di ba ano mo sabi? Sinusunod lang natin si Marcos. Ano ba sabi ni Marcos? Pagkakaisa, di ba? O di ba? Magkaisa sila, may unity, paihip-ihip pa sila noon ng yung windmill. O di ba? O sigaw nyo. Na habang nagsisigaw, habang pag dumaan sa harap ninyo, Duterte, Duterte. Karapatan nyo yun. Basta wag kayo manggugulo. Kailangan mapayapa. Ilabas ninyo sa loobin ninyo. Di ba? Dumaan sa kalsada ninyo, motorcade, di sigaw nyo, Duterte. Tapos punta kayo sa rally, tingnan nyo kung maraming tao. Tingnan nyo rin, baka mamaya yung bisita nila dyan, puro pulis. O di ba, ginawa nila yan, pinagsuot nila ng pula, tapos mga pulis pala. Madali namang malaman kung pulis eh. Gupit. Sa gupit, makikita mo na kung pulis. Sa tiyan, hindi, ang papadala nila dyan, yung mga bata. Medyo matipuno pa yan. Madaling mahalata mga pulis. Tingnan ninyo. Baka kalahati ng crowd nila pulis. Basta kunan ninyo. Kasi pagkaunti na, hindi naman nila ilalabas yan eh. Kaya, well anyway, ako may nabalitaan, naghahanda na daw ang Mindanao. Kayo naman ang liligawan, kayo naman ang bobolahin, di ba? Sigaw ninyo. Bakit ninyo kinidnap ang presidente namin na si Tatay Digong? Former president yun eh.
pinalibing yung tatay mo. 'Di ba? So, nasa sa inyo na po 'yan, no? But then again, sabi ko nga, meron 'yan. Alam mo, mahal na mahal. Yung nangyari po sa Davao na rally nung birthday ni Tatay Digong, napakatindi. Ang laki po. Ang laki. At marami po mga politiko ang nabalitaan natin na ngayon, nakita na nila na kailangan talagang pumanig sila sa Duterte dahil ang mandato, ang susunod na mandato ay nasa Duterte. Malakas pa rin ang Duterte. No denying it. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. May sikreto ang gobyerno. Bakit biglang may gera? Pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Bakit ka naghahanda? Ba't ka naghahanda? Anong pakialam natin sa China, Taiwan? Ilalagay mo sa alak. Hindi ko naman maintindihan. Bakit mo ilalagay ang buhay ng mga sundalo mo, mga kapatid mo na uniform men, mga kapatid mong Pilipino, ilalagay mo ang buhay sa bingit ng kamatayan dahil sa away ng China-Taiwan. Anong pakialam natin doon? Di ba? May palusot eh. Tingnan mo, may palusot. May palusot sila. Bakit kailangan natin sumali sa gera? I-extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. There are 250,000 OFWs. Yan. Ginamit pa ang OFWs. 250,000 daw ang OFW. So sa madaling salita, para mapalusutan nila na itong pagsali natin, pakikisawsaw natin sa gera ng China at Taiwan, ma-justify. Alam nyo, kung talaga magkakagera, kung magkakagera, wala tayong maitutulong. Wala. Anong meron tayo? Wala. 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 Ang meron lang tayo, ipagamit natin yung lupa natin para maging landing base ng Amerikano para makatulong ang Amerikano sa Taiwan. Wala tayong kakayanan, wala tayong armas, wala tayong gamit, wala tayong experience sa gerang ganyang kalaki. Anong meron tayo? Wala. Kung hindi ipagamit mo lang yung iyong teritoryo. Bakit? Alam mo kung matutuloy ang gerang yan? Milyon-milyon mamamatay ang Pilipino. Posibleng mamatay ang Pilipino na milyon-milyon na wala naman tayong pakialam sa China at Taiwan. Dahil lang kasi sip-sip nyo sa mga Amerikano, kaya nagkaganyan. Kung merong inciting to sedition, kayo inciting to war. Ba't samili tayo ng sali sa gera? Hindi ko maintindihan sa inyo. Bigla na lang ngayon may gera. Anong sikreto nyo? Imposibleng wala eh. Wala. Ilang taon na ako, may gali. Nabuhay ako ng walang gera. Ngayon, umupo lang si Marcos, bigla tayong may gera. Ilang taon na ako sa mundong ito. Bigla-bigla gera. Yan ang Marcos. Wala tayong magagawa. Wala tayong maitutulong. Bakit nyo ipagagamit yun? Huwag nyong gamitin yung 250 OFW. Kung sa tingin ninyo, meron na talaga magkakaroon ng gera dyan. The best help. Ako, paliwanag ko sa inyo, maging matalino kayo, huwag tatanga-tanga. Ang pinakamagandang tulong sa mga OFW natin dyan, kung talaga magkakagera, at lihitin mong sasabog na ang gera, i-pull out na sila dyan.
Ano yung gusto nyo habang nagkakagera, sasali kayo? Tapos, saka nyo tutulungan yung mga 250,000 na Pilipino doon? Baka kalahati nun patay na bago nyo ma-rescue. So, kung sa tingin ninyo talaga matutuloy ang gera at hindi lang kayo inciting to war, sa tingin nyo ay matutuloy ang gera na yan at hindi lang kathang isip dahil bigla-bigla na lang may gera. Pag malapit na, i-pull out nyo na yung 250,000 na yan. It's the safest for the OFW Filipino workers dyan sa Taiwan. Kaysa yung nagbobomba-bombahan, saka kayo bubunot. Saka nyo sila bubunutin. Saka kayo puto. Anong dadali natin doon? Tora-tora. Magpakatotoo naman kayo. Huwag namang tapang-tapangan. Huwag naman tapang-tapangan. Huwag din tanga-tangahan. Wala tayong magagawa doon. Working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the Sinabi yan ni Browner sa gitna ng paglunsad ng China ng military exercises sa paligid ng Taipei. Samantala, sinabi rin ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Yung kayo, handa na ba kayo? Maging refugee sa ibang bansa. Sabi pag sinugod tayo dito, tayo naman ang tatakbo sa ibang bansa. Marcos, sakit ka talaga sa ulo. Marcos, sakit ka sa ulo. Ano na itulong mo sa bansang Pilipinas? Kung kailan ako tumanda sa magkakagera, ay nako. Ang payapa-yapa ng... Mahirap na nga tayo. Yun na nga lang ang meron tayo mapayapang. Hindi tayo sali ng sali sa gera. Mahirap na tayo. Sumali pa tayo sa gera. Marcos, sakit ka sa ulo. Sumasakit ang bangs ko sa'yo. Biglang may gera. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na Huwag pinapatibay kayong magdunong-dunungan. Wala tayong panalo dyan. ang Western Command o WESCOM at NOLCOM ng Philippine Navy. Pinag-uusapan din daw ang mungkahing magtatag ng West Philippine Sea Command. Dami niyong plano. Ang dami mong plano, Marcos. Yung pabahay mo hindi matupad-tupad. Yung sinabi mong hahabulin mo yung mga yung nag-aangkat ng bigas. Hindi mo matupad-tupad. Yung flood control projects mo, hindi mo maayos-ayos. Yung bigas na 20 pesos, hindi mo maayos-ayos. Ang dami mong gusto, Marcos. Pambihira naman, oh. AFP. Tapos ganyan pa kayo. Oh, sasali pa tayo sa gera. Buti kung kayo lang ang mamamatay eh. Kasama nyo ba si Marcos dyan? Yun, nakatago. Ewan ko sa inyo. Oh, next topic po tayo. Oh, eto. Claire. Pinasok na din ang ayuda. Itong babaeng to, sausawera talaga. Pati ayuda, pinasok na rin niya. Sige, pasok Claire. Pasok mo yan, Claire. Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang ayuda sa Kapo-Sangkita Program o AKAP sa kabila ng nalalapit na eleksyon 2025 dahil maraming Pilipino ang umaasa rito sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Palace Paano inuuto nyo Pilipino? Pinaasa ninyo eh. Sinanay nyo sa mali. Di ba? Sinanay nyo ang Pilipino sa mali. Titinan mo, ano yung nasa kamay niya? Di ba yan yung Voters Inc? Voters Inc ba yan? Voters Inc tapos may pera. Anyway, kung ano man yan. Sinanay ninyo ang Pilipino. Oh. Yan ang gusto nyo eh. Umasa ang Pilipino sa gobyerno. Ayaw nyo maging independent ang Pilipino. Mana sa inyo, until now, nakaasa kayo sa Amerikano. Ganyan kayo. Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi basta-basta maaring ihinto ang ayuda lalo na tumataas ang bilang ng nagugutom sa kabila ng iba pang social assistance programs. Isipin mo yan. No?
Dapat nga questionin ka namin, Claire. Sabi, hindi dapat daw alisin ng ayuda dahil tumataas ang gutom. Baliktad, dapat ikaw ang kina-question namin, Claire. Bakit tumataas ang gutom? Ganong ngayon lang panahon ni Tambaluslos at ni Marcos na nagkauso-uso yung ayuda na yan. So ibig sabihin, it's not effective. Claire, anong klase kang abogado? Alam mo yan. Pag binigyan mo lang ng binigyan ng pera ang Pilipino, bukas gutom ulit yan. Ano ka ba naman? Pinagtanggol mo pa yan. Para ka namang bobo, Claire. Bobo ka ba? Yan ang tatanong lang ha. Hindi, nakaasa na daw ang Pilipino dyan. Bakit nyo pinaasa? Dapat binigyan nyo ng trabaho mga Pilipino, hindi nyo binigyan ng ayuda. Of all, kayo pang mga lawyers ang nagsasabi ng ganyan. Pati naman yan, sinawsawan mo pa, Claire. Samantala, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang AKAP na tinawag nilang isang anyo ng pork barrel. Ang AKAP na Ano yan eh? Totoo, legalized vote buying yan. sinimula noong 2024 Yan yung sinasabi nila, di ba? Nila Mayor Magalong, vote buying yan. ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang hirap sa buhay dahil sa kawalan ng trabaho, kalamidad o iba pang suliraning pang-ekonomiya. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. Hindi dito mapapahinto agad-agad. So, kailan yung hindi mo agad-agad? 1 year, 2 years, 3 years, or until nakaupo si Tambaluslos at si Marcos na amo mo na pinatatahol ka. Di ba? Oh. Anong purpose nitong ayuda na ito? Simple lang. Para bilhin kayong mga Pilipino na nakaasa dyan sa ayuda. Kunin nyo. Tama yan. Kunin nyo yung pera ninyo. Pero video nyo. Lalo na pagka ang nagbibigay, kasi ang dami kong nababalitaan na daming nagme-message sa akin. Pinag-aantay pa raw bago magbigay kailangan dumating yung pistehong politiko. Andun sila e-epal muna. Kung hindi man sila mamigay, kailangan magi-speech muna sila. Isipin mo, yung mga naka-wheelchair na matatanda, yung mga nanay na may hawak pang bata, sanggol, doon na nagpapadede. Ang tagal nag-aantay. Para antayin dumating yung politiko. Videohan nyo. Legal po yan. Video nyo. Sabi nga ni Mayor Magalong bakit wala kayong listahan? Kung sino mga naging recipient niyang ayuda na yan. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda. Ang abogado to parang hindi ko maintindihan kung ano. Ako dati taas ng respeto ko sa mga abogado kasi abogado tatay ko eh. Ito anong klase? Natakot siya sa aalma yung taong bayan dahil pag hininto ang ayuda. Nire-rape nyo na naman ang mga mahihirap. Yan po ang mahirap sa atin. Yan ang problema sa bansa natin. Lagi nating nire-rape ang mahihirap. Ginagamit ang mahihirap para sa sariling pangarap. Sila pa ang mag-aalma. Hindi naman sila ang naglagay ng ayuda kayong mga politiko Sila ba nag-request ng ayuda o kayo lang talagang kinusa nyo lang dahil dyan nyo mahahawakan sa liig ang Pilipino? Ginagahasa na naman natin ang mga Pilipino. Para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ay nako, sa pool na naman ng mga mahihirap. Claire, sumausaw ka pa. You should know better. Ang aga mong nabulok. Ang aga mong naging politiko. Huwag pong kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Ulitin ko, Coach Oli News PH. At ang pangalawa kong channel sa YouTube, sa Facebook, at sa TikTok, Coach Oli News 2. Mag-subscribe po kayo, okay? Sa mga hindi pa po, konting lambing, hindi pa nakasubscribe kay Coach Oli.
subscribe po. Maraming salamat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.